na itago na lang natin sa pangalang Laarni. High school pa lang ay magkakilala na kami nito. Kaya naman, masasabi kong kilalang-kilala na namin ang isa't isa. Magkaklase kasi kami noon. At bago maging magkasintahan, ay naging magkaibigan muna kami nito. Ang kaso ay patago nga lang yon. Dahil na rin siguro sa estado ng buhay naming dalawa. Mayaman kasi ang pamilya nila Laarni. Samantalang kami naman ay isang kahig at isang tukala. Kung hindi pa nga tutulong noon na magtrabaho si nanay, ay wala kaming babaunin sa eskwela. Sapagkat ang kinikita ni tatay ay tanging sapat lang sa pambili ng pagkain namin sa araw-araw. Ganun pa man, hindi naman naging hadlang ang aming kahirapan para magustuhan ako ni Laarni. Kahit kasi ganito lang ako, ay may ipagmamayabang din naman ako sa aking sarili. Oo nga't mahirap lang kami. Pero masasabi kong masaya naman ang aming pamilya. Bukod doon, ay kitang-kita mo talaga na mahal ng mga magulang ko ang isa't isa. At hindi man nila kami nabubusog sa masasarap na pagkain, sinisigurado naman nilang nabubusog kami sa kanilang mga pangaral. Dahil ang gusto raw nila ay lumaki kaming magkakapatid na maging mabuting tao. At syempre, may marating din sa buhay. Kaya naman sa araw-araw na pagpasok ko, ay palagi kong baon ang mga pangaral na yon ng aming mga magulang. Ngunit hindi naging sapat yon para sa pamilya nila Arnie. Dahil ang tingin lang nila sa akin noon ay patay gutom. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang narinig ko mula sa kanila nang ipakilala ko nila Arnie bilang kaibigan niya. At ang lahat ng sinabi nilang yon ay tumimo talaga sa isip ko. At halos mapaiyak na lang ako. Kaya naman nang maghiwalay kami nila Arnie, ay nagsikap talaga ako para makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabutihang palad, ay nakapagtapos naman ako noon ng engineering. Simula noon, ay doon na nagbago ang aming buhay. Hanggang sa napaunlad na rin ng aking mga magulang ang maliit na negosyong itinayo namin. Sa kabila naman ng kaunting yaman na natatamasa namin ngayon, ay nanatili pa rin naman kaming mapagkumbaba. Iyon kasi ang palaging sinasabi sa amin ni tatay, na huwag maging mayabang, kahit na nakakataas na ang estado ng aming buhay. Kaya dahil doon, ay nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Ngunit sa kabila nun, ay hindi ko pa rin nalilimutan sila Arnie. Kung minsan nga, ay napapaisip na lang ako kung kamusta na ba siya. Dahil simula nang dalhin ito ng kanyang mga magulang sa ibang bansa, ay hindi na kami nito nagkita pa. Nagkaroon naman ako noon ng nobya, pero hindi rin kami nito nagtagal. Sapagkat nalaman ko na hindi pala talaga niya ako mahal, at tanging pera ko lang ang gusto niya. Buong akala ko nga noon na kapag may pera ka na, ay magiging masaya ka na. Ngunit mali pala ako. Dahil may mga babae palang gold digger, at mas mahal nila ang pera kesa ang pagkatao ko. Kaya naman buhat noon ay isinantabi ko muna ang aking love life. Hanggang sa matagpuan ko ang babaeng matagal ko nang minamahal sa hindi ko pa inaasahang lugar. Isang gabi, habang kami ay busy sa trabaho, nang nagkayayaan ang aking mga kasama na dumaan muna sa isang bar bago umuwi. O ano mga pre, mamaya ha, dumaan muna tayo sa bar na sinasabi ko sa inyo. Tsak, mag-e-enjoy kayo doon. Wika sa amin ni Alfred na isa sa kasamahan namin sa trabaho. Eto talagang si Alfred palibhasa, binata, kaya panay ang hangout.
Anya naman ang isa pa naming kasama. Siyempre, bago ka lumagay sa tahimik, dapat enjoyin mo muna ang buhay binata mo. Di ba, Greg? Pahayag pa nito sabay tingin sa akin. Ewan ko sa'yo, pare. Basta ako, masaya na sa buhay ko. Tugon ko naman dito. Pero hindi rin umubra yon dahil nang umuwi na kami, ay pilit rin nila akong pinasama sa kanila. Wala naman akong nagawa ng mga sandaling yon, kundi pagbigyan na rin ang mga ito. Total naman ay wala rin kaming pasok kinabukasan. At saka, minsan lang din naman kaming magkayayaan ng mga ito. Dahil madalas ay busy rin kami sa kanya-kanya naming trabaho. Kaya naman pagkasakay sa kanya-kanyang sasakyan, ay dumiretso na kami sa bar na sinasabi ni Alfred. At pagpasok namin doon, ay may babae nang sumalubong sa amin upang ihatid kami sa isang bakanteng lamesa. Mukha namang kilala yun ni Alfred. Dahil base sa pag-uusap ng dalawa, ay para bang madalas talaga itong pumunta doon. O ano mga pre, ano masasabi nyo dito? Di ba ang gaganda ng mga babae? Magyayabang pa ni Alfred. Sa sinabi niyang yun ay nagkatingin na lang naman kaming magkakasama. Pero aaminin ko na magaganda talaga at sexy ang mga babae doon. Bukod doon ay mukhang disente naman ang bar na yon. Dahil kitang-kita talaga na may kaya lang sa buhay ang mga pumupunta doon. Nang bumalik naman ang babaeng kausap ni Alfred, ay may kasama na itong mga babae. At isa-isa yung tumabi sa amin. Nung una ay naiilang pa nga ako. Pero nang tumagal ay naging kampante na rin ako rito. Mukha naman kasing disente rin ang mga babae doon. Kahit pa nga ganon ang klase ng trabaho nila. Sadyang may mga lalaki lang din talaga na nagte-take advantage sa kanila. Na ang tingin sa kanila ay para lang basahan. Habang kausap ko si Mildred, ay tila nalibang naman ako sa kanya. Hindi kasi maikakailang enjoy naman itong kausap. Lalo pa nga't may pagka-sense of humor rin siya. Ngunit nang naiihina ako, ay nagpaalam muna ako kay Mildred upang magtungo sa CR doon. At nang pabalik na ako sa table na kung saan ako nakaupo, ay aksidente ko namang nabunggo ang isang babae na tila nagtatrabaho rin doon. Sorry miss, wika ako dito na napatigil pa sa aking sasabihin. La Arnie, ikaw pa yan? Tanong ko rito na naniniguro pa. Greg! Anya naman ito sa akin na baka sa mukha ang pagkagulat. Oo, ako nga to, La Arnie. Anong nangyari sa'yo? Bakit nandito ka? Dito ka rin ba nagtatrabaho? Sunod-sunod na tanong ko rito. Imbes namang sagutin niya yon, ay dali-dali lang na nagpaalam ito sa akin. May naghihintay daw kasi sa kanya dong customer. Kaya naman, hinayaan ko na lang muna siya. Pero pagkatapos kong malaman na doon siya nagtatrabaho, ay binalik-balikan ko na ito. Hanggang sa matsyempuhan ko rin na ma-table siya. Ngunit ang dating La Arnie na kilala ko ay tila naglaho na. Sapagkat ang La Arnie na kaharap ko ngayon ay palaban at ibang-iba na. Ang mahinhin, disenteng manamit at maingat na magsalita ay nabago na ng paglipas ng panahon. At ngayon ay talaga namang pansin rito na nabago na siya ng kanyang trabaho. Nagulat pa nga ako ng isang araw nang ito pa ang kusang magyaya sa akin na magmotel kami. Ayoko nga sana itong pagbigyan
Ngunit nahiya naman ako itong tanggihan. At sa unang pagkakataon, ay doon ko nalaman na ang laarning matagal kong minamahal ay nabago na pala ng panahon. Nang gabing yon ay halos mabaliw ako sa ligayang ipinalasap sa akin nila Arnie. Napapakapit na nga lang ako rito sa tuwing nararamdaman kong nilalaro niya ang aking kaligayahan. Aaminin kong unang beses pa lang na nangyari sa akin yon. Dahil kahit nagkakanobya ako, ay hindi ko talaga pinaabot na dumating kami sa ganong punto. Kaya nga nagtataka ako sa aking sarili kung bakit gano'n na lang kadali akong napapayag nila Arnie na sumama sa kanya. Dahil kung tutuusin, ay takot talaga akong makipaglaro ng apoy. Lalo na kung hindi pa ako handa. Kaya naman habang nasa kalagitnaan kami ng paglalaro, ay doon ko napatunayan sa aking sarili na magpahanggang ngayon ay mahal ko pa rin ito. Na sa paglipas ng maraming taon ay hindi pa rin kumukupas ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit pa nga nagbago na ito. Nang maghiwalay naman kami ng gabing iyon, ay labis ang pangungulila ko. At doon ko na nasiguro sa puso ko na si Arnie na talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya naman nang handa na akong ayaing magpakasal ito, ay bumalik muli ako sa bar. Ngunit laking galit ko nang makita ko itong nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Kaagad kong hinablot sila Arnie para alisin sa lugar na yon. Subalit laking gulat ko nang bigla na lang ako nitong sampalin. Ano pang ginagawa mo, Greg? Anas na tanong nito sa akin. Ikaw ang ano ang ginagawa? Bakit ka nakikipaghalikan sa customer mo? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Anya ko naman dito. Nagpapatawa ka ba, Greg? Alam mo ito ang trabaho ko. At yung lalaking iniwan ko, yun lang naman ang lalaking mag-aalis sa akin dito. Pahayag pa nito. Mali ka, Arnie. Kaya nandito ako ngayon dahil ako ang mag-aalis sa'yo rito. Wika ko naman sa kanya. Tila naguluhan naman ito sa aking sinabi. Ngunit nang magpaliwanag ako, ay hindi ito makapaniwala. Nang ilabas ko na ang singsing na dala ko, ay halos mapaiyak sila Arnie. Ngunit imbes na tanggapin niya yon, ay parang nagdalawang isip pa siya. Sinabi pa niyang hindi raw siya ang babaeng deserve ko. Dahil nga sa klase ng naging trabaho niya. Pero nang sabihin kong tanggap ko siya kahit sino pa siya, ay doon na tumulo ang mga luhang nagbabanta sa kanyang mukha. Buong akala ko nga noon ay hindi niya tatanggapin ang alok kong pagpapakasal. Subalit sa huli ay tinanggap niya rin ito. Wala namang mapagsidlan ang kaligayahan ko noon. Dahil sa wakas ay makakasama ko na rin ang babaeng matagal ko ng pangarap. Pero bago pa naman kami makasal nila Arnie, ay napalitan agad yon ng matinding sakit. Hindi ko kasi akalain na sa mismong kasal namin ay iiwan ako nito upang sumama sa mayaman niyang customer. At lingid sa kaalaman ko, ay patuloy pa rin pala siyang nakikipagkita rito, kahit na ikakasal na kami. Kaya naman simula noon ay gumuho na ang lahat ng pangarap ko. Hanggang sa magdesisyon akong sa iba na lang alokin ang kasal na plinano ko. May babae naman akong napapayag at kasamahan ko ito sa trabaho. Itago na lang natin siya sa pangalang Lily. Matagal na
itong may gusto sa akin. Ngunit dahil sa pag-asa ko noon na sila Ani ang makakasama ko habang buhay, ay hindi ko ito pinapansin. Palabiro nga talaga ang tadhana, ano? Dahil kung sino pa ang babaeng hindi ko noon gusto, ayun pala ang makakatuluyan ko. At ngayon, sa tulong ni Lily, ay tuluyan na akong nakalaya sa alaala ng kahapon. Kaya naman, masaya na kaming nagsasama nito sa iisang bubong, kasama ang kambal naming anak. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Greg.